Ang kanser sa lapay ay hindi madaling maagapan dahil palihim itong lumalabas at nalalampasan ang maagang babala ng katawan. Kapag naramdaman mo na may mali, kadalasan malala na ito. Sa pagdaan ng taon, hindi halos nagbabago ang tsansa ng kaligtasan. Ilan lang sa bawat daang pasyente ang nakakasurvive. Sa estadistika, parang Russian roulette na 5 sa 6 na pwesto ay may bala. Pero matapos dekadang kabiguan, nabasag na ng mga mananaliksik ang depensa ng kanser sa lapay. Ginawa nila itong mula sa dating hindi ma-target tungo sa isang sakit na kayanan nilang targetin, at ang mga natuklasan nila sa loob ng sistemang iyon ay nagbago ng lahat. Ang kanser sa lapay ay isa sa mga pinaka-nakamamatay na sakit sa paligid. Habang ang makabagong medisina ay malaki na ang naitulong sa paglaban sa mga virus at pagpapataas ng survival rate ng mga may kanser, ang kanser sa lapay ay nanatiling isang hindi malutas na misteryo. Isang kuta na imposibleng mapasok ng mga doktor gamit ang mga gamot. Sa kabila ng pag-unlad sa medisina, mababa pa rin ang survival rate ng kanser sa lapay. Nasa 13% lang ngayon. Pinakamababa ang survival rate nito sa lahat ng pangunahing kanser. Sa mayayamang bansa, 70% ang 5 taong survival rate ng lahat ng kanser na na-diagnose noong 2017. Lumalala pa ito dahil madalas nahuhuli ng matukoy ang kanser sa lapay. Karaniwan ay stage 4 na at kumalat na. Mahigit 4 sa 5 kaso ng kanser sa lapay ay natutukoy na sa ganitong yugto. Ang survival rate para sa metastatic na kanser sa lapay sa loob ng 5 taon, 3% lang ng mga pasyente ang nabubuhay pa. Ano ang dahilan kung bakit ito nakamamatay? Ganyan gumagana ang kanser sa lapay, perpektong bagyo ng lokasyon, immune response at sintomas. Bihirang magpakita ng sintomas ang mga tumor sa lapay dahil malalim ang lokasyon nito sa katawan. Hindi sila nagiging pisikal na kapansin-pansin at hindi rin sila nagdudulot ng sintomas na mararamdaman ng pasyente hanggat hindi pa ito kumakalat sa ibang mga organo at bahagi ng katawan. Walang screening test para maagap matukoy ang sakit dahil mabilis at tahimik itong nabubuo. Kadalasan, napapansin lang ng pasyente ang paninilaw ng balat at pananakit ng tiyan kapag kumalat na ang kanser na halos wala ng pag-asa mabuhay. Pinipipilan ng pancreatic cancer ang maagang babala ng katawan dahil sa estruktura nito kaya halos hindi magamot. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ang mga doktor sa reaksyon ng katawan sa pancreatic cancer dahil sa karamihan ng pasyente halos wala talagang tugon ng katawan. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi gumagana ang immune system ng pasyente. Lumalaganap ang cancer cell sa katawan nang hindi nilalabanan ng T-cell. Nalaman ng mga mananaliksik na tinatakpan ng mga tumor sa lapay ang sarili ng glycoprotein para magmukhang malusog na selula. Ang patong na asukal na ito ang nag-uutos sa immune system na huwag kumilos kaya natatago ang tumor cell kahit kitang-kita. Ang karaniwang kanser sa lapay na PDAC ay nagdudulot ng ilang immune response pero hindi pa rin nakakapasok ang mga T-cell sa tumor. May katangian sa disenyo ng mga selula ng kanser sa lapay na umaadlang sa tanging lumalaban dito. Pero may bagong pagunlad na paparating dahil ang code na dating halos imposibleng gamutin at tabla ng gamot ay nalutas na. Para malabanan ang kanser sa lapay, kailangan makahanap ng siyentipiko ng paraan para mapasok ang matibay na bunker ng kanser. Ang desmoplastic stroma ay isang bunker na matibay na pader na halos hindi mabasag. Sa paglaki ng kanser sa lapay, inaangkin nito ang mga kalapit na selula. Ang mutated na cancer cells ay sumisira sa kalapit na tissue kaya na-activate ang wound healing mode ng katawan at nagkakaroon ng peklat sa paligid ng tumor. Ginagamit ng PDAC ang tissue bilang pananggalang na stroma na masiksik kaysa tissue sa paligid ng ibang uri ng kanser. Sa hindi malamang dahilan, lumilika ang PDAC ng napakakapal at hibla-hiblang harang ng tissue na pumipigil sa karamihan ng mga paggamot sa kanser na makarating sa mga selula na dapat nilang labanan. Bukod sa pagiging parang napakahigpit na bakod pang seguridad, nagdadala pa ng isa pang problema ang desmoplastic stroma, panloob na presyon ng likido. Nagpo-produce ang tumor cells ng asukal na madaling humatak at sumipsip ng tubig, kaya namamaga ang ilang bahagi ng tumor. Pero hindi makalabas o makalubo palabas ang tumor dahil hinaharangan ito ng makapal na stroma. Parang nilalagyan mo ng tubig ang lobo sa loob ng konkretong shell, kaya wala itong mapaglawakan at tumataas ang presyon sa selula at daluyan ng dugo. Kahit makahanap ng paraan ang mga doktor, ang pressure na dulot ng stroma ay pisikal na pumipiga at nagsasara sa mga daluyan ng dugo na nagdadala sana ng gamot. Sa puntong yon, wala nang laban ang chemotherapy. Parang naghahagis ng spaghetti sa pader ang pagbibigay ng gamot sa pancreatic tumor at inaasahang tatagos ito. Dahil dito, masakit at halos walang silbi ang tradisyonal na therapy laban sa pancreatic cancer. Kaya kinailangan ng medisina ng mas mabisang paraan. Dito pumasok si NALIRIFOX. Hindi lang cancer cells ang kinatamaan ng tradisyonal na chemotherapy, kundi lahat ng cells.
Ang chemo ay parang biological na carpet bombing. Kapag ginamit sa sakit na hindi nito kayang abutin, madalas nitong napapatay ang maraming bahagi ng katawan pero hindi natatamaan ang tumor sa lapay. Ayon kay Dr. Samikroy Choudhury, kahit pinakamahusay ang chemotherapy, karaniwang 6 na buwan lang ang benepisyo, minsan mas maikli pa. Madalas kulang ang oras para maintindihan ng pamilya ang sitwasyon. Pero ang NALIRFOX ay may target na paraan. Ginagamit nito ang palihim na katangian ng kanser laban dito. Nakakalusot ito sa malulusog na tissue, binabasag ang depensa ng tumor at naglalabas lang ng buong bisa kapag nasa loob na. Isang pag-aaral na tinawag na Napoli 3 trial ang isinagawa sa 18 bansa para makita kung gaano kaepektibo ang bagong gamot. 770 pasyente na na-diagnose na may metastatic pancreatic cancer, ang pinakamapanganib na uri, ang pinili para sumali sa trial noong 2020 at 2021. Kalahati ay binigyan ng NALIRFOX, ang iba naman ay binigyan ng karaniwang unang linya ng chemotherapy para sa metastatic pancreatic cancer. Ang mga nakatanggap ng standard chemotherapy ay may median survival na 9.2 buwan. Ang mga ginamot gamit ang NALIRFOX ay nagkaroon ng mas mahabang median survival rate na 11.1 buwan. Bagamat maaring hindi ito mukhang malaki para sa karaniwang tao, isa itong malaking tagumpay para sa oncology. Katumbas ito ng 20% pagtaas sa survival para sa dating halos tiyak na nakamamatay na sakit. Sa mundo ng cancer, isa itong laksong pasulong na minsan lang sa isang henerasyon. Sa karaniwan, ininom ng mga pasyente ang NALIRFOX ng 6 na linggong mas matagal kaysa sa karaniwang chemotherapy, kaya mas naging epektibo ang gamot. Dahil sa magagandang resulta, naging prioridad ng FDA ang pagrerepaso ng NALIRFOX. Noong Pebrero 2024 inaprubahan ng FDA ang gamot kaya mas madali at posibleng mas abot kaya na itong ma-access ng mga pasyente. Hindi direktang kinokontrol ng FDA kung ano ang sasagutin o hindi sasagutin ng insurance. Pero kapag aprobado ng FDA ang gamot, kadalasan itong nasasaklaw ng Medicare at Medicaid. Ang NALIRFOX ay unang hakbang pa lang dahil pagpasok ng doktor sa tumor, haharapin pa rin nila ang mapanganib at hindi mahawakan na henetikong kontrabida na dahilan kung bakit ang pancreatic cancer ay naging hatol ng kamatayan para sa karamihan. Ang estruktura ng mutasyon na siyang sanhi ng mismong kanser. Humigit kumulang 70 hanggang 75% ng mga pancreatic cancer ay dulot ng KRAS mutation. Sa loob ng 40 taon, itinuturing ng agham na hindi matarget ang KRAS gene. Parang on-off switch ito na kumokontrol sa paglaki ng mga selula sa katawan. Kadalasan sa pancreatic cancer, ang KRAS ay naka-on at nananatiling ganon. Alam ng siyentipiko ang eksaktong mutasyon na dapat targetin pero wala silang paraan kung paano ito gawin. Kadalasan, ang gamot ay kumakapit sa protina, pero ang KRAS mutation ay sobrang makinis kaya tinawag itong grease ball ng mga siyentipiko. Wala talagang makadikit dito. Hindi makadikit ang mga gamot dito at hanggat hindi sila makadikit dito, hindi nila ito kayang labanan. Napagtanto ng mga siyentipiko na mali ang kanilang paglapit dito. Bilyon-bilyon ang ginastos para makahanap ng paraan kumapit sa protina. Dekada ng experimental na gamot at clinical trials ay nauwi sa kabiguan. Ngunit may kahinaan sa baluti mula nung una na maaring gamitin laban sa sentro ng tumor. Maaring walang siwang ang protina na pwedeng kapitan ng gamot pero natuklasan ng mga siyentipiko na sa tamang paraan maaari itong mabuksan. Madalas, hindi pa lang iniisip nating problema ang totoong issue. Hindi rin nasayang ang pondo sa laban kontra kanser. Naglaan ng malaking pagsisikap ang mga siyentipiko para matuklasan ang eksaktong mga chemical na kailangan para mapatay ang mga selula ng kanser. Ang problema ay walang bulsa ang KRAS na protina na pwedeng dumikita ng gamot para maihatid ang chemical. Noong 2013, si Kevin Schuchat, biochemist sa Universidad ng California, San Francisco, ay tumutok sa isang KRAS mutation na tinawag na G12C. Sa madaling sabi, ginagawang napakareaktibong residue ng mutasyong ito ang glycine. Maraming molekula ang idinikit dito ng mga siyentipiko. Nang ginawa nila ito, may kakaibang nangyari. Dahil sa pagdikit, nagbago ang protina at lumitaw ang maliit na puwang sa loob. Tinawag ito ng mga siyentipiko na switch II packet. Ang tagumpay ni Schuchat ay para lang sa maliit na bahagi ng pancreatic cancer, mas mababa sa 1%. Pero pinatunayan nitong posible ito kahit matagal ng duda ng mga mananaliksik. Maaring maging target ang KRAS. Matagal bago natagpuan ang tamang chemical na pwedeng samantalahin ang daanang ito sa karamihan ng ibang pancreatic cancer, mga chemical na hindi para atakihin ang protina kundi para tuluyan itong pahintuin. Sinuri ang mahigit 480 compound para makita kung alin ang kakapit sa switch II packet hanggang sa natuklasan nila ang chemical na mag-o-off sa KRS switch magpakailanman.
Nadiskubre ng mga siyentipiko ang perpektong sistema para maghatid ng gamot, ngunit kailangan pa nilang lumika ng eksaktong sandata para dito. Nagkaproblema rin sila. Masyadong eksakto ang mga compound kaya lang sila epektibo sa particular na mutasyon. Kapag nagbago ito, nawawala ang target at halos hindi na gumagana ang gamot laban sa cancer. Matapos ang taon ng pananaliksik, tila nahanap na ng mga siyentipiko ang sagot. Ang sarili nilang mamamatay tao laban sa pinakamapanganib na cancer sa mundo, Daraxonrasib. Maaari itong maging banal na graal ng onkolohiya. Nakabuo na ang mga mananaliksik ng ilang mga nakatarget na mga inhibitor laban sa KRAS G12C, ngunit masyado silang nakatutok. Hindi kasing epektibo ang mga ito laban sa tumor sa lapay gaya ng inaasahan. Kapag nag-mutate pa ang protina o naging resistant sa gamot, halos wala ng bisa ang mga ito. Mas malawak ang saklaw ng Daraxonrasib at posibleng malampasan ang drug resistance ng mga unang henerasyon ng inhibitor. Gumagana ang gamot sa pag-recruit ng cyclophilin A, isang helper molecule. Tulad ng molecular glue, tinutulungan nitong dumikit ang gamot sa KRAS at pigilan ang mga signal na nagpapalago ng cancer. Kaya, mabilis bumabagtas ang gamot sa katawan, hinahanap ang mga mutated na protein ng KRAS at kumakapit dito na parang magnet. Kung ang chemotherapy ay parang pambobomba, ang Daraxonrasib ay parang isang planadong pagpaslang. Maganda ang resulta. Sa isang serya ng drug trials, 500 pasyente ang pinili upang tumanggap ng chemotherapy o gamutan gamit ang Daraxonrasib. Halos 72% sa kanila ay may KRAS G12C mutations. Ang karaniwang survival rate para sa chemotherapy ay 6.7 buwan. Para sa mga ginamot gamit ang Daraxonrasib, tumaas ito sa 13.2 buwan. Ayon sa mga ulat ng pasyente, para sa karamihan, mas hindi ganong nakakalason ang Daraxonrasib kaysa chemotherapy. Mas kaunti at hindi ganong malala ang side effect na naranasan ng pasyente at mas kaunti rin ang tumigil sa gamutan dahil dito. Mas gumaganda pa ito dahil ang KRAS mutation ay hindi lang sanhi ng pancreatic cancer, kundi nagdudulot din ng iba't ibang tumor tulad ng sabaga, colorectal, ovaryo, endometrial at iba pang karaniwang nakamamatay na cancer. Mahigit 5.1 milyong tao ang na-diagnose kada taon sa isa sa 4 na cancer na yon, bukod pa sa higit 500,000 na bagong kaso ng pancreatic cancer. Ang gamot laban sa KRAS mutations na sanhi ng cancer ay maaari magdala ng bagong pag-asa at maging mismong kaiban ng buhay at kamatayan para sa 5.6 milyong tao bawat taon. Sa katunayan, ang cancer sa baga, lapay at kolon ang tatlong pangunahing sanhi ng pagkamatay dahil sa cancer. Ang pagluta sa KRAS G12C na misteryo ay nagbibigay pag-asa sa lahat ng pasyenteng may kanser na dulot ng KRAS, kabilang ang pancreatic cancer. Habang sinisimulan ng bagong milagrosong gamot na ito, napuksain ng mga tumor na kaya nitong targetin sa ngayon, may mas maliwanag pang hinaharap na naghihintay. Malapit nang makamit ng siyentipiko ang teknolohiyang bakuna laban sa kanser na hindi lang umaatake sa kanser kundi pumipigil din sa pagbabalik ng tumor. Bagamat ang Daraxonrasib ay isang halos milagrosong pag-unlad, hindi pa ito ang katapusan ng kwento para sa mga pasyente ng pancreatic cancer. Dahil para sa karamihan ng tao, tumitigil din sa pag-epekto ang Daraxonrasib pagkalipas ng ilang panahon. Nagiging resistant sa gamot ang kanilang tumor. Kahit na humaba ang kanilang buhay, muli silang nahaharap sa kanilang pinakamalaking takot, ang pagbabalik ng kanilang cancer. Isang kumpanya ang gumagamit ng mRNA technology gaya ng sa bakuna na tumulong wakasan ang pandemya ng COVID, labing siyam para baguhin ang kwento. Umasa silang magamit ang makabagong medisina para gamutin at mapigilan ang pagbabalik ng pancreatic cancer. Ang BioNTech na nako-customize na mRNA bakuna ay kasalukuyang nasa phase 1 trial. Sa ngayon, mukhang maganda ang resulta. Ang bakuna ay iniangkop sa DNA ng tumor ng bawat pasyente para mas epektibong matarget at alisin ang cancerous cells na nagkakaiba depende sa tao. Sa trial ng BioNTech, 16 na pasyente ng pancreatic cancer ang binakunahan matapos operahan kasabay ng chemotherapy at immunotherapy. Sa kalahati ng pasyente, na-activate ng bakuna ang mga tumor-specific na immune cell. Sinanay ng mRNA shot ang mga sundalong selula para makilala at lipulin ang mga cancerous na selula batay sa natatanging katanghian ng tumor. Pinulungan nila ang immune system ng katawan para matutong tukuyin at labanan ang mananalakay sa lapay. Gaano ka-epektibo ang search and destroy na bakuna para sa pancreatic cancer na yon? Sa 8 pasyenteng na-activate ang immune system dahil sa bakuna, 7 ay buhay pa 4 hanggang 6 na taon matapos ang operasyon. Halos 70% ang survival rate nito, mas mataas kumpara sa 13% na karaniwang naugnay sa pancreatic cancer. Nagulat ang mga oncologists sa resulta.
Ayon sa doktor sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center, may potensyal ang bagong bakuna na magbago sa laban kontra isa sa pinakamapanganib na kanser. Dapat pang tuklasin ng mga mananaliksik kung bakit ang immune system ng ilang pasyente ay tumutugon sa bakuna at ang iba ay hindi. Kahit maayos ang tugon sa bakuna, malaking tanong pa rin kung makukuha nga ba nila ito dahil nakakagulat na napakataas ng gastos para mabuhay. Ang Nalirfox, Duraxon, Rasib at mga personalized na mRNA bakuna ay malalaking hakbang sa teknolohiya, agham at medisina. Sa kasamaang palad, lahat ng ito ay kasalukuyang hindi abot kaya maliban na lang sa pinakamayayamang pasyente. Ang bawat gamot na ito ay nakakahalaga ng $10,000 bawat cycle at ang mga cycle na kailangan para mapanatili ang isang tao sa remission habang buhay ay maaaring umabot sa napakalaking gastos. Ang Nalirfox ay nakakahalaga na humigit kumulang $7,800 kada cycle. Para sa maraming cycle ng gamutan na kinakailangan, madali itong aabot sa pagitan ng $100,000 at $50,000 hanggang $200,000 sa kabuuang gastos sa buong buhay. Sapat na ito para makapag-aral ng 4 na taon sa isang pribadong universidad o makabili ng panimulang bahay sa mas murang lugar. Ang bayad pa lang sa isang gamot ay magtutulak sa karamihan ng tao sa pagkabangkarote at kapag isinama pa ang iba pang gamot sa listahan, halos imposibleng kayanin ang gastos. Hindi pa komersyal na available ang Daraxon Deraxonrasib, pero isang pagsusuri sa posibleng kikitain ng Revolution Medicine ang nagpakita kung magkano ang posibleng singil nila sa mga pasyente. Ang isang buwang gamutan ay papresyuhan sa pagitan ng 30,500 at 37,300. Ang kita kada pasyente ay umaabot sa average na $250,000 Ang pagsabay ng dalawang gamot na ito ay maglalagay na agad sa karaniwang pasyente ng pancreatic cancer sa kalahating milyong utang. Iyan ay bago pa nila isaalang-alang ang pasadyang ginawang mRNA na bakuna. Ayon sa BioNTech, matapos ang ilang taong pag-aaral, maaari nilang ibaba ang presyo sa mas mababa sa nakakagulat na $100,000 kada dose. Magkakaroon kaya ng access sa gamot na posibleng makaligtas buhay ang lahat ng pasyente? O magiging isa na naman ba ito sa mga dahilan ng pagkakahati-hati sa serbisyong pangkalusugan? Elite lang ang nakakakuha ng pinakamahusay na gamot at sansang mabuhay, habang ang iba ay napipilit ang magbayad ng mahal para sa chemo at umaasa sa suwerte. Inaprubahan na ng FDA ang pinalawak na access sa Duraxonrasib dahil sa magagandang unang resulta nito. Ngayong napatunayan ng mga mananaliksik na matatalo ang CRAS, naguunahan na ang mga kumpanyang parmasyutiko gumawa ng sariling gamot para samantalahin ang kahinaan nito. Noong Hunyo 2026 gumastos ang Johnson & Johnson ng 1 bilyon para sumali sa kompetisyon sa mga paggamot sa kanser na may kaugnayan sa KRAS. Sa teorya, ang kompetisyon ng malalaking parmasyutiko ay dapat magpababa ng presyo ng gamot. Pero dahil sa katotohanan na sa mga bansa tulad ng US, marami pa ring gamot ang hindi abot kaya ng karaniwang mamamayan. Dahil sa mahal ng presyo, kahit may kompetisyon, hindi pa rin tiyak kung ano ang magiging epekto ng mga medical na pag-unlad na ito sa hinaharap pagdating sa politika at lipunan. Pero ibig bang sabihin nito na hindi na sentensyang kamatayan ng kanser? Isang bagay ang tiyak. Pumasok na tayo sa isang bagong siyentipikong realidad, isang God mode na panahon sa onkolohiya kung saan walang mutation na hindi kayang tugunan at kahit ang mga kondisyong dating itinuturing na hindi matarget ng gamot ay hindi na nangangahulugang hindi magagamot ang mga sakit. Nagdadala lang sila ng bagong hamon na dapat solusyonan. Ang mga bagong paraan sa paggamot ng KRAS mutations ay pwedeng gamitin sa iba pang dating di madaig na mutations at protina. Ang siguradong mawawala ay ang mababang 13% survival rate ng pancreatic cancer. Batay sa pagsubok, halos na doble ang buhay ng mga pasyenteng ginamot ng bagong medical na himala matapos ma-diagnose ng pancreatic cancer. Kahit ang mga pasyente na may metastatic pancreatic cancer ay nabawasan ang panganib nilang mamatay ng 60%. Mas maganda pa, tumaas din ang aktwal na kalidad ng buhay ng mga pasyente. Ang mas magagaan na side effect ng Duraxonrasib ay nangangahulugan na ang mga pasyenteng ito ay hindi lang nadagdagan ng ilang buwan. Nakamit nila ang mas magandang kalidad ng buhay at mas maraming oras kasama ang mga mahal sa buhay. Kailangan lang nilang uminom ng 3 tableta isang beses kada araw. Ang mga pamilya na dati ay umaasa lang na madagdagan ng kahit ilang buwan pa ang buhay ng kanilang mahal sa buhay sa pamamagitan ng masakit at matinding chemotherapy, ngayon ay may bagong pag-asa na. Maaaring tumagal pa ng higit 1 taon o ilang taon ang buhay nila kasama ang pamilya matapos ang pancreatic cancer diagnosis. Pati na rin ang pag-asa na balang araw ay tuluyang gumaling at mawala ang cancer ng kanilang mahal sa buhay. Nagkaisa ang komunidad medikal na magbigay ng bagong buhay sa mga tao at inaasahan nilang mapatuloy pa ang tagumpay na ito lampas sa pancreatic cancer. Ang pagresolba sa tinatawag na undruggable code ay maaaring maging unang hakbang sa paggamot ng ilan sa mga pinakanakamamatay na uri ng cancer na nakita ng mundo. Ang mga bagong gamot na ginagawa ngayon ay kayang magligtas ng taong kasing dami ng populasyon ng malaking lungsod taon-taon.
Walang nakakaalam kung anong himala pa ang hatid ng medisina sa hinaharap. Ang ganitong tagumpay ay nagbibigay ng dagdag na oras pero di mapipigilan ang di may iwasan. Ang mga nakakakita nito araw-araw ay natuto ng ilang nakakagulat na aral. Alamin pa kung anong nais ng mga doktor na malaman ng kanilang mga pasyente tungkol sa kamatayan o panuurin ang video na ito.